EDSA Timog Flyover, isasara ng isang buwan ayon sa DPWH. Ex-PCGG Acting Chair, bagong spokesperson ni Sara. Kagawad pinasok, binistay ng bala ng 12 NPA rebels. Dinukot na misis na katakas pero kalaboso sa pulis. BBM, mas prioridad ang ayuda kaysa suspindihin ang oil excise tax. 5 milyong marijuana winasak sa Lanao del Sur. Harap ng City Hall sa Lamitan, pinasabog. At 8.9 million jackpot sa loto na solo ng taga Mindanao. Sa balitang pampalakasan naman, ikatlong sunod na panalo kinuha ng Netherlands. UAAP Crown sinakmal ng NU. Kahapon lamang balita natin tong planong sakmalin nga. Eto na. Sa showbiz naman, Vice nawawala sa Showtime. Walang paliwanag. At Gabi kumpirmadong kakandidato sa 2025. At sa detalye ng ating mga balita, nakatakdang isaraan ng isang buwan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang EDSA Timog Flyover Southbound dahil sa ikakasang pagkumpuni nito na uumpisahan ngayong darating na Hunyo 25. Dahil dito ay nabisuhan ng MMDA Chairman Romando Artes ang mga motorista na planuhin ang kanyang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang hindi maabala sa inaasahang mabigat na trapiko. Nasa 30 metro ang kukumpunihin ng DPWH kabilang ang nasirang bridge diaphragm at konstruksyon ng bagong bridge deck slab ng flyover. Ayon kay Artes, kailangan talagang isarado ang flyover dahil sa kakailanganin ng walang anumang vibration movement. Sa pagkukumpuni nito, gagawin din ng manual o walang heavy equipment ang pagkukumpuni. Mag-uumpisa po ang full closure ng flyover sa dakong alas 6 ng umaga sa June 25 at inilagay naman sa alternatibong ruta para sa EDSA carousel buses at mga pribadong sasakyan ng service road at iba pang ruta. Para epektibong madaanan ng mga motorista ang mga alternatibong daan, patuloy umanong kanilang clearing operations sa mga mabuhay lanes para maging obstruction-free. Ang tinatayang nasa 140,000 na sasakyan ang dumaraan kada araw sa naturang flyover ang maapektuhan ng pagsasara. Samantalang dating Commissioner at Acting Chairman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na si Atty. Reynold Monsayak ay napili bilang bagong tagapagsalita ni incoming Vice President Sara Duterte Carpio simula kahapon. Papalitan ni Monsayak si Liluan, Cebu Mayor Esperanza Cristina Frasco at tinalaga namang incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang susunod na kalihim ng Department of Tourism o DOT. Nabatid na sina Monsayak at Duterte Carpio ay naging magkaklase sa law school sa San Sebastian College of Law. Si Monsayak ay nagtapos bilang class valedictorian noong 2005. Noong 2016, itinalaga si Monsayak bilang Commissioner at Acting Chairman ng PCGG. Na dati ring inupuan ito ni Atty. Nick Conti. Nananatili siya sa naturang pwesto hanggang sa magbitiw noong 2021 upang tumulong sa kampanya ni Duterte Carpio. Si Monsayak din ang nagsumite ng Certificate of Candidacy o COC ni Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente noong nagdaang November 2021. Samantala, pinasalamatan naman ni Duterte Carpio si Frasco sa malaking tulong ito sa kanya bilang kanyang tagapagsalita. Balitang probinsya, patay agad ang isang barangay kagawad ng lusubin at tantarin ng bala ng 12 pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Baleno, Masbate nitong nakaraang Lunes.
Kinilala ng Baleno Police ang biktima na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Si Romnick Lauro Drio, 33, may asawa at kagawad ng barangay Ubongan Diyot ng nasabing bayan. Sa ulat na pinadala ng Bicol Police Spokesperson Police Major Maria Luisa Calubakib, mahimbing na natutulog ang biktima nang dumating ang nasa 12 rebelde. Dalawa sa kanila ang pumasok at walang salitang pinagbabaril bandang alas 2:30 ng hapon. Matapos ang pamamaril, parang walang anumang nangyari na umalis ang armadong grupo sa lugar. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 3 basyo ng bala ng caliber 45, 5 basyo ng bala ng 7.62 mm at 27 basyo ng bala ng 5.56 mm na baril. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa brutal na pamaslang ng mga suspect sa biktima habang patuloy ang follow-up operation sa posibleng pagdakip sa mga suspect. Tuloy-tuloy ang balita. Isang 44 anyos naman ang ginang na unang inulat na dinukot sa lalawigan ng Cavite ang nakatakas sa kamay ng mga kidnapper matapos itago sa Nueva Ecija at kagad na humingi ng tulong sa otoridad. Subalit imbis na mapabuti ay sa selda ang kanyang bagsak nang malamang wanted siya sa batas. Sa panayam ni PSN Police Corporal Ramil Legaspi, officer on case ng silang police na batid na nakakulong ngayon sa Saragossa Police Station sa Nueva Ecija, ang kidnap victim na si Gladys Bundalian Rodriguez, tubong Tondo, Manila at residente ng Block 260 Lot 18 Phase 2C, Metrogate Silang Estate, Barangay Adlas, Silang, Cavite. Matapos lumabas na may warrant of arrest siyang kasong qualified theft na isinampa ng dati niyang umanong amo sa Malabon City. Nauna rito sinabi na si Legaspi ay nagtungo sa kanilang himpilan ng anak ni Rodriguez at inireport na kinidnap ang kanyang ina na nasa 6 na armadong kalalakihan sakay ng puting Hyundai Starex van matapos siyang pasukin sa bahay nitong dakong alas 11:45 ng gabi nitong June 9. Isa sa mga suspect na natukoy sa pamamagitan ng PNP Gallery at sa tattoo na kamay nito habang pinaghahanap ang iba niyang kasamahan. Ayon kay Sergeant Legaspi, may sinagawa silang follow-up investigation at lumalabas na malaking perang involved sa nasabing pagdukot. Mula Cavite ay dinala at tinago manong ng mga kidnapper ang biktima sa isang bahay na kalaunan ay nalamang nasa Saragossa, Nueva Ecija. 3 tao manong kinabibilangan kinabibilangan ng isang lalaki, isang babae at isang 17 anyos na binatilyo nagbabantay sa biktima. Pero nang makakuha ng tiyempo, tumakas umanong ginang at agad humingi ng tulong sa opisyal ng barangay sa lugar at agad namang tinawag sa himpilan ng pulisya. Sa pagsisiyasat ng Saragossa Police, napag-alaman na may warrant of arrest. Di umanong biktima na sa kasong qualified theft at sinampan ng dating nitong amo na inisyo ng Judge Zaldi Docena na RTC Branch 170 Malabon City. Kaya imbes na makabalik sa kanyang pamilya ay agad siyang inaresto at ikinulong. Nakataktang ilipat sa Malabon ang ginang kung saan ibinaba ang warrant o ang arrest warrant ito mula sa Nueva Ecija. Samantala, mas bibigang prioridad naman ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng ayuda kaysa suspendehin ang excise tax sa langis na panawagan ng maraming sektor. Sa press briefing, kamalkawan ng kanyang headquarters sa Mandaluyong, sinabi ni Marcos na mas pipiliin niya ang ibang solusyon sa problema sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Tinawag din ni Marcos na blanket solution ng panawagan na suspendihin ang tax sa langis na posible aniyang hindi naman makatutulong sa mga nangangailangan. At tinatayang nasa mahigit 5 milyong halaga ng mga pananim ng marijuana ang sinira ng autoridad na madiskubre ang plantasyon nitong linggo sa bulumunduking bahagi ng bayan ng Maging. Nadakip naman ng isang commander Lumala Pangampong Plantasyon Cultivator ng Barangay Bato-Bato, Maging. Ayon kay Colonel Hibin Boyang Cayao ng Lanao del Sur Police Director, sa isinagawang operasyon na diskubre na higit 20,000 marijuana sa bundok na pananim sa nasabing lugar. Agad na sinunog na malawak, sarap pa,
pananim ng marijuana habang dinala naman sa iba sa Lanao del Sur Police Headquarters bilang ebidensya. I think pag nagsusunog ng ganyan ano tawag dito, yung pwede ba tumambay sa tabi? Sana all. Samantala, sinabi ni Bong Kayao na ang pagkakadiscovery ng marijuana ay bunga ng pakipagtulungan ng mga komunidad at sibilyan sa pulisya. Ayan, sinabi kanina ni Sir Ronnie, di ba? Kailangan may nakikipagtulungan talaga ang mga nasa barangay. Dagdag pa ng opisyal, inabot ng ilang oras bago makarating ang militar at pulisya sa bundok na lugar dahil na rin sa liblibang lugar at hindi maayos ang daan. So, akala nila hindi mapupuntahan ano. Kasalukuyan pong nasa lock-up cell ang maging municipal police station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Oras natin, 14 minutes after 12. Tuloy-tuloy po ating balita. Nagulantang ang mga residente at empleyado ng Lamitan City Hall matapos sumabulat ang isang improvised explosive device o IED sa harap ng naturang City Hall sa Basilan, Kamakalawa po ng gabi ayon sa Philippine Army. Sinabi ni Brigadier General Domingo Gabway, Commander ng Joint Task Force sa Basilan, bandang 6:30 ng gabi nang maganap ang pagsabog sa exit area ng Lamitan City Hall at front gate sa Barangay Maganda. Nasira ang tubo ng tubig at bahagyang nawasak ang pader ng City Hall dahil sa pagsabog, pero wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Lumitaw sa investigasyon na bago ang pagsabog, dalawang hindi nakikilalang lalaki na lulan ng motorsiklo ang nakitang nag-iwan ng bag sa loob ng compound ng City Hall. Nang pagkatapos ay mabilis na pinaharurot ang kanilang motorsiklo. Dahil dito, lalo pang pinahigpit ang seguridad sa mga matataong lugar sa Lamitan para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Wala pa rin grupo ang umaako sa nasabing pagpapasabog. Samantala, isa namang lucky better ang naging instant milyonaryo matapos na solong mapanalunan ang 8.9 million jackpot prize ng Mega Rolo 645 habang wala pa rin nagwawagi sa mahigit 232 milyong jackpot sa Grand Lotto 655 na binola ng PCSO nitong Lunes ng gabi. Kaya naintay pa ako ha. Paano tayo tatama nito? Wala tayong taya. Sa pag-aabisa ng PCSO, nabatid na matagumpay na nahulaan ng lucky better ang 6-digit winning combination 17, 32, 23, 14, 25 at 18 ng Mega Lotto 645, kaya't naiuwi nito ang katumbas na jackpot na 8,910,000 pesos. Sana all. Nabili umano ng lucky winner ang kanyang lucky ticket sa Zamboanga City. Pinayuhan naman ng PCSO ang jackpot prize winner na upang makuha ang kanyang premyo ay magtungo lamang sa kanilang main office sa Mandaluyong City at presenta ang kanyang lucky ticket at 2 balidong identification cards. Samantala, wala pa rin pinalad na makapag-uwi ng tumataginting na 232 million jackpot prize ng Grand Lotto 655 matapos na walang makakuha sa 6-digit winning combination nito. 51, 2, 49, 47, 46, 36 na may katumbas na jackpot prize na 232,111,463 and 20 centavos. Sabay sa inyong masarap na pananghalian, tikman ang mga maiinit na balita ngayon lamang mapapakinggan dito sa ating lalawigan. Mga balitang lokal, nasyonal, ibayong dagat at palakasan. Ang balita ngayong tanghali. Ihahatid ng maaasahan sa totoong mga balita. Kabatang Logan Javier. Narito, dala na ang balita ngayong tanghali. Ay, pampalakasan naman tayo. Dumiretso ang world number 15 Netherlands sa kanilang ikatlong sunod na ratsada matapos igupo ang world number 8 Slovenia 25-17, 25-21, 26-24 sa Men's Volleyball Nations League Week 2 kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Umahataw si Nimir Abdel Aziz na may match best 18 points tampok sa 15 attacks na nagambag sina Benny Tuenstra Jr., Tidster Horst 13 at 12 hits ayon sa pagkakasunod. Mula rito, bumalikwa sa Netherlands para gibain ang reigning Asian Games champion ng Iran 26-24, 25-21, 25-21 noong July 11 at ang Australia 25-20, 25-15, 25-23 noong June 13.
Umakyat ng Netherlands sa number 6 mula sa kanilang 3-2 record. Nalaglag naman ng Slovenians sa 11th spot sa bitbit na 2-3 na baraha. Samantala, kinansil ang laro ng China at reigning Olympic champion ng France dahil sa pagkakaroon ng ilang Chinese players ng COVID-19. Dahil dito, ibinigay ng nag-organisang IBV at Volleyball World sa French 3 puntos sa torneong ihahandog ng PLDT kasama ang The Star, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Maynilad, Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Samantala, nakumpleto ng National University ang matamis na 16-0 sweep upang matagumpay na masungkit ang kampyonato sa UAAP Season 84 Women's Volleyball Tournament. Congratulations! Nasa number 1 ito sa service area na si number 3 naman si Belen, scoring matapos makaikom ng kabuang 203 points sa eliminasyon. At number 2 sa spiking, si na mayroong 38.96% rate. Number 8 sa digs. Number 6 sa reception. Ayan, galing ha. Congratulations. Umani rin ng individual awards ang kapwa NU players nitong sina Camilla Lamina, Best Setter, Alaysa Solomon, Best Opposite Spiker, Jennifer Nierba, Best Libero, at Sheena Toring, Second Best Middle Blocker. At iba pang awarding na sina Faith Nesperos ng Ateneo de Manila University, Second Best Outside Hitter, at Thea Gagate, First Middle Blocker. Itinanghal lamang final MVP si Robles. Mga pangyayari ngayon lamang naganap, mga kaganapang kasabay ng inyong pananghalian. Yan ang Balita Ngayong Tanghali. Mga balitang lokal, nasyonal, ibayong dagat at palakasan. Ang Balita Ngayong Tanghali, ihahatid ng maaasahan sa totoong mga balita. Kabatang Logan Javier, ang Balita Ngayong Tanghali. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa nag-iisang best friend ng bayan, ang best friend natin, ABN 89.5 FM. Hoy, balitang showbiz naman tayo. Binigyan na ng ibang meaning ng madlang people ang pag-absent ng noontime show ng ABS-CBN. It's showtime na si Vice ganda since Friday. Wala raw kasing naririnig na paliwanag ang Showtime fans mula kay Vice o sa programa. Daw napansin ng fans na daming collab ni Vice sa mga vlogger. As in, sunod-sunod daw ang kanyang interview sa YouTube. Ano kaya daw ang nangyari, ha? Ate Vice, paki-message mo naman ako, baka may marites mo sa akin, ha? Kung anong dahilan. Samantala, kumpirmadong papasukin na rin ng aktor na si Gabby Concepcion ang politika. Kakandidato siya di umano, ha? Sa bilang pagkakinatawan. Saan kayang distrito ito? Ngayong darating na 2025. Nakahanda na daw ang aktor sa kanyang plano sa susunod na eleksyon. Mabilis lang naman daw ang 3 taon, kaya tiyak na hindi natin mamamalaya na 2025 na. Aside from Gabby, may iba pa rin naririnig na celebrity na magpaplanong magpolitika sa 2025. Bukod kay Rufa May Quinto na gusto namang mag-senador, matapos magkaroon ng karanasan sa kampanya. Malay natin, di ba? Who knows? Nakatakda daw mag-renew ng contract sa GMA si Gabby anytime. Samantala, last 2 weeks na lang ang First Lady nila Sanya Lopez, kung saan bukod kay Justino Ilarcon, inaabangan ding Kapuso viewers kung sino-sino pa ang Kapuso stars na magkakaroon ng special participation sa finale ng nasabing series. Oras natin 23 minutes after 12. Ayan po ang kabuuan natin mga balita. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Logan Javier. Kapalit lang po tayo ng ating background, ha? Diba? Ay, ba naman? Batiin muna natin ating mga nag-aabang para sa ating shoutout portion, ano? Again, ang
ating mga kaibigan dyan sa DPWH 3rd District. Si Sir Norlando Manalo, yung Chief ng Construction Section. Ating nakapanayam kahapon, Sir. Magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po ng kawani po ng DPWH 3rd District. Isang araw po tayo papasyal ulit yan. Ano po? At napakaganda. Tuloy-tuloy po ang kanilang ginagawang proyekto at ang kanilang flagship na project ay itong Taal Lake Circumferential Road. Ongoing pa rin po ito. Ano? At syempre bumabati din naman ng isang happy birthday kay Patrolman Del Pilar dito sa Lipas City. Galing yan kay Sir Mit Danganan. Ay Sir, happy birthday po sa inyo. Ano? At ang ating pong mga kaibigan dyan sa Luta Sur, Malvar, Batangas, lagi nakatutok sa atin, ha? Si Ma'am Marisa ng Medimpac Pharmacy. Maraming salamat, Ma'am Marisa. At sa lahat ng staff ng Medimpac Pharmacy dyan po sa Luta Sur, Malvar, Batangas. Ating nakatutok yan sa 89.5. Maraming salamat po, ha? At kay Ma'am Maricel, siyempre, dyan po sa LA Autotech Repair Shop. Dyan sa may Barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong malakas na speaker at lagi kayong nakatutok din sa 89.5 FM. At sa lahat po ng ating mga nag-aabang ng balita, ay banda-banda riyan po sa pahapon may maghahatid na rin ng balita. Meron tayo mula umaga alas 4 hanggang alas 5 kasama natin si Kuya Ronnie Ramos at si Kuya Marco Locoy para sa Abay Bango Na. 5 to 7 naman kasama natin siyempre si Kabatang Marulete at si Verna Malaluan para sa Alarma sa Umaga. At siyempre susundan niya ni Best Friend Bong Dapudong at ni Kuya Ronnie Karingal. Dalawang ating Ronnie dito. Ano? Si Ronnie C at si Ronnie R. Parehas lang naman pogi. At siyempre, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang alas 12:30 ang inyong lingkod, Logan Javier, maghahatid sa inyo ng mga balita. Mga balitang dapat nyo pong malaman. Oras natin, 26 after 12. Alam kasi dito yung ating text line. Meron pa tayong 4 na minuto sana. Pero siguro ay pagbigyan natin batiin muna itong ating mga napasyalan kahapon dyan po sa tanggapan po ni incoming Mayor Attorney Art Jun Marasigan. Ayan. Maraming salamat po. Kahapon ay walang tao sa kanilang tanggapan. Pero tayo nakapasyal diyan. At dyan po sa TRB delivery na isa po sa ating nakapanayam doon sa mag-ina na ating nakahuntahan. Ay maraming salamat. Ano? At dyan sa Korean Mart. Korean Mart. Ako din natin natawagan kahapon ito, Ingrid. Ano? Maraming salamat din kay Charles at kay Ingrid na sumama sa ating naglibot diyan po sa Santo Tomas City, Batangas. At kay Kuya Bernie dyan sa Barangay San Antonio. Magandang hapon o tanghali, Kuya Bernie. Ano bang ating tanghalian dyan, Kuya Bernie? O ba'y may sinaing na? Yung mga nagtatanghalian po ngayon, ay baka bukas pwede nyo akong itapong sa inyong pananghalian. Ako naman po mahinang kumain. Pag may 1 tasang kanin at saka 2 tabong ulam. Ay ayos na. Ayun, maraming salamat once again kay Sir Ronnie Aureliano ng MPS ng Agoncillo. Maraming salamat po sa inyong oras at kanina nakasama po natin yan sa Police Hour at nakita natin na sila ay nagtatrabaho. Yan ang mga gusto nating mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho at kita nating maraming mga datos na daladala. Patunay lamang na talagang may resulta yung kanilang mga ginagawa. Kasi pag wala tayong mga report, ay anong ginagawa? Baka natutulog lang yan. Natutulog sa pansitan niya.
Muli babatiin natin ang maligayang kaarawan si Patrolman Del Pilar ng Lipas City. Galing nga kay Sir Meet Danganan. Ha? Sir, happy birthday. At syempre, batiin din natin ang magandang tanghali ang mga taga Casa de Esguera dyan sa San Jose, Batangas. Ha? Si Sir Lord Esguera. Maraming salamat, Sir Lord, sa inyong palaging pagtutok sa ABN sa 89.5 FM. At atin din pasalamatan siyempre si Dr. Quizon, si Dr. Q na naglibre ng ating dinner kagabi. Ha? At rumampa pa daw. Rumampa pa diyan sa mataas na lupa. Ayun, maraming salamat po sa inyo mga best friend. At abangan po muli bukas ang inyong lingkod. At nahanap ko lamang po dito yung ating plugging. Yun, hando na. Muli po mga best friend, maraming salamat. Abangan niyo po ulit ako bukas at sa ating balitaan. At katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, tutok lang po kayo para po sa mga balita at sa mga gandang tugtugan. Dito lang po yan sa 89.5 FM. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Mga pangyayaring ngayon lamang naganap, mga kaganapang kasabay ng inyong pananghalian. Yan ang Balita Ngayong Tanghali. Mga balitang lokal, nasyonal, ibayong dagat at palakasan. Ang Balita Ngayong Tanghali, ihahatid ng maaasahan sa totoong mga balita. Kabatang Logan Javier, ang Balita Ngayong Tanghali. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa nag-iisang best friend ng bayan, ang best friend natin, ABN 89.5 FM. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari.